Binabanatan niyo na kaagad si VP Sara. Ang tanong, trabaho niya po ba yan? Ito pong dalawa, si Mig Zubiri at si Martin Romualdez, wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang pinupuri. Ito nga mga kababayan, itong si Senate President Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez ay muling binanatan ang Vice President Sara Duterte. Bakit daw tila tahimik si VP Sara sa usaping Philippine Sea? Kung mapapansin natin pag nagsalita si VP Sara Duterte binabatikos nila, ngayon tahimik ang VP Sara binabanatan pa rin nila. Ang Senate President at House Speaker hindi nila trabaho ang foreign relations. Kung ang President Bongbong Marcos ay tahimik at hindi nagsasalita, ngayon sasabihin nila nang ang Vice President ay hindi nagsasalita. Kagaya nitong si Martin Romualdez laging umeepal sa palengke hindi naman bumababa ang bilihin. Ito ang aalamin natin sa video na ito, pakinggan natin si Badong Aratiles. Yung mga kritiko po, hindi po ng pamahalaan, kritiko po ng mga Duterte. Sama-sama na po sila eh. Isa na lang po yung kinikritik. Alam po ninyo, sentrohan nyo yung dapat nyong sentrohan, no? Bakit po bumabalik na naman sa Duterte? Sila po ba yung bomba ng tubig? Patawa, no? Meron po ritong pahayag. Ito po. Top government officials on China latest aggression. May pahayag po si Mig Zubiri, may pahayag po si Martin Romualdez, at si Sara Duterte po, blanco. So, ibig po nila sabihin, yung mga matataas pong opisyal ng pamahalaan ay hindi po, ay mayroon ng pahayag. Sa kanila, importante yung mga pahayag lang. Ano kasi tayo tayo po ay bansa na mahilig lang sa pahayag lang, no? Wala na pong mga kilos kundi panay pahayag lang. Yun po binabantayan nila yung pahayag. So binabanatan po nila si VP Sara Duterte dahil walang pahayag. Okay. Hindi po tapos, ang nakakatawa po, kaya sabi ko, babalik sa kanila. Hindi po natin masyadong pag-uusapan yan kasi alam na natin yan, alam nyo na stand ko dyan. Pero natatawa po ako rito. No? Yung Pangulo po ba natin nagpahayag na? Binabanatan niyo yung Vice President, samantalang yung, pati po yung Pangulo, wala pa rin namang pahayag. O give up na po ba? Dapat hinintay nyo po muna, no, para yung mas maganda po sa visuals, no. Binabanatan nyo na kagad si VP Sara. Ang tanong, trabaho niya po ba yan? Hindi niya po trabaho yan eh. Dati po sinasabi ko ayaw niyang pangunahan yung dito sa atin ngayon baliktad eh. Kung sino po yung mga totoo nagtatrabaho, binabanatan po ng binabanatan. Nagtatrabaho po si Sara Duterte, very busy sa DepEd. Nagtatrabaho po siya sa NTF-ELCAC. Nagtatrabaho po siya bilang Vice President. Consistent po si VP Sara Duterte na ang pinakikialaman niya lang po ay yung kanyang pagiging NTF-ELCAC, kanyang pagiging Vice President at saka kanyang DepEd. No? Ngayon, eto pong dalawa, si Mig Zubiri at si Martin Romualdez, wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang pinupuri dahil nagpahayag. Alam niyo, matagal na nagpapahayag yung mga yan. Wala naman tayo nahihita sa mga pahayag niyan eh. Ano po ba ang pahayag? Pahayag po, pampapogi lang po yan. Lalo na kung wala naman kayong, yung pahayag ninyo ay wala naman pong bisa. Alam niyo po yun? Wala naman pong bisa yan kahit magdadaldal kayo dyan. Kahit po anong tapang nasabihin ninyo, wala pong bisa yan. Dahil yan po ay pahayag. Alam po natin lahat na dapat
ang lahat ng mga Pilipino, pag may mga ganyan sensitive na bagay, manahimik at hintayin yung Pangulo kung ano yung kanyang pahayag. Binabanatan nyo na si BP Sara, hindi pa rin naman nagpapahayag yung Pangulo. Kanino bang trabaho yan? Di po ba? Ito, takan-taka ko eh. Takan-taka lang ako sa lahat ng kritiko sa sino ba nito? Sino ba bumanat nito? Marcos Makapili. Nagtataka po ako sa inyo. Ang lakas ng loob niyong banatan si BP Sara, gayong wala pa rin naman pahayag yung Pangulo. Di po ba? Ngayon, kung nagpahayag po si Mig Zubiri at si Martin, isa lang po ibig sabihin yan. Hindi nila mahintay yung pahayag ng Pangulo dahil epal sila. Nag-e-epal na nga, pinupuri nyo pa. Yung totoong nagtatrabaho bilang Vice President, yung totoong nagtatrabaho bilang DepEd Secretary na number 1, most trusted and most top performing, binabanatan nyo dahil hindi nakikialam. Isa lang po ibig sabihin yan. Hindi po siya epal. No? Hindi po siya. At ngayon po, masama po ba ngayon ang hindi maging epal kung ikaw ay mataas ang tungkulin mo sa gobyerno? Hindi po. Dapat nga gawin ninyong huwaran si BP Sara. Kung hindi nyo concern, dapat hindi kayo nakikialam. Okay. Ito pong dalawa na to, no? Marami po yan. Marami pong pwedeng magawa yan bilang Senate President at House of Representatives. Magsi-60 kilo na po ang bigas. 52 kilo ngayon, 52 to 54 ang kilo ng bigas. Bakit hindi po yan yung pagkaabalahan ninyo? Kaysa yung kung ano-anong hindi nyo naman trabaho. Nagmo-monitor, yung isa po riyan, nagmo-monitor sa palengke. Kada monitor po ba sa palengke, bumababa ang presyo ng bilihin? Iba po yung pumuporma lang, iba po yung nakakatulong talaga. No? Yan po yung problema eh. Mas pinahahalagahan yung pagporma kaysa pagtulong. Okay, wala po ako masasabi dyan kasi maging ang Pangulo, pinag-iisipang mabuti kung ano ang kanyang sasabihin. Ngayon, pag nagsalita na yung Pangulo ng Pilipinas, tsaka nyo banatan si BP Sara. Pero isa pa rin po ang sasabihin ko, hindi kasi siya epal. Okay? Hindi siya epal. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Unahin po ninyo yun. Alam nyo po, sa totoo lang, kung si BP Sara po ang ginawa nyo DND, wala sana tayong lusoban na ganyan. wala siguro tayong problemahin. Di ba? Kasi Duterte siya eh. Ang mga Duterte, ang trabaho ng Duterte, mayroong resulta. Yun lang po mapagmamalaki namin. Ang pag nagtrabaho po mga Duterte, meron po resulta. Okay, punta po tayo dito sa iba nilang binabanat, no? Yan po, binabanatan po nila yung travel nito ni BP Sara. May sumagot po sa kanila. Lantad na po ito po pagkakaiba, no? Pagkakaiba po nitong confidential fund yung confidential fund at saka ito pong mga extracurricular, extraordinary, extraterrestrial fund ng Congress. Ang pagkakaiba po niyan sa normal na pondo, no, ng mga departamento. Yan nga po, may mga kaya nga confidential, di ba? Wala na pong problema. Yung ginawa po ninyo sa confidential fund na ipaliwanag nyo, sabihin ni BP Sara kung saan niya dinalas, kung saan niya, pwede po yun yung questionin. Pero ito po, ang sinunod po nilang question, bakit daw ang laki-laki ng travel expense ni BP Sara Duterte? Yung travel expense po ng DepEd Secretary,
no? Yung pong kanilang travel expense, unlike po sa confidential fund, pwede nyo pong tignan yung COA dyan. Nakukuha po ninyo. Manghingi po kayo ng kopya sa COA, hindi po yan nililihim. Kaya po, baka kasi bumabalik sa binabalikan nila no. Nanghingi kayo ng ano, kami rin manghingi. Gusto po nila manghingi kung paano daw ginamit ni Sara Duterte, bakit daw bilyon yung travel expense ng DepEd. Bago po kayo pumuna, no? Nasanay po kayo na mag-question kahit wala po kayong ebidensya. Ito na naman po, kinu-question na naman na mataas yung travel expense ng DepEd Secretary. Hindi po namin sasagutin yan. Meron pong COA report, 2022, nariyan na po. Tignan nyo na lang po kung paano ginastos. Pag may nakita po kayo mali, tsaka po kayo dumakdak. Kasi hindi po lihim yan. Pwede po kayo manghingi sa COA. Napapahiya kayo ngayon. No? Kasi po, sa totoo lang, wala naman talaga kayong binibintang na matino kay Sara Duterte. Wala naman talaga kayong, kahit confidential fund, ano pa ba yung mga binibintang nila? Confidential fund ng BP, confidential fund ng Davao Mayor. Tinantanan din nila yung pagiging Davao Mayor dahil sinasagot sila ng taga Davao. Oo, may confidential fund si Sara Duterte. Pero kami ngayon, insurgent free kami. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.